Sir, ano po ba pag PMS po, ano dapat ang... Pag PMS, dalawa po kasi meaning ng PMS eh. Awa. Yung periodical maintenance service at yung preventive maintenance. Awa. So dito, mapupunta tayo dun sa preventive kasi first time yung pumunta dito sa amin. So sa preventive maintenance, ano na po bang ipinagawa nyo rito bago pa kayo pumunta rito? Wala pa po. Wala pa, katulad kayo ni Kuya. Timing belt lang po. Oo, si Kuya never been touched, never been kiss yung nabara na yan eh. Kami ang unang nagbukas. Eh, ilan na ba ang tinakbo niya, Kuya? 200, no? 200. Yan ba, iba 100 plus pa yan. 100 plus. Pero 11 years na po siya. 11 years, Kuya, Opo. ito. Alam nyo, itong mga KD engines, ang talagang mga problema, talagang dumudumi ng todo ang EGR niyan, saka manifold. Yan po. So, yun ang unang-unang ilalagay po natin dyan sa job order. Iki-cleaning po natin yung EGR, Opo. yung manifold, as well yung mga nakatabi po sa kanya. Opo, opo. I-check na rin natin yung inyong belt. Opo. Parang yung belt nyo, hindi pa rin kayo nagpalit. Nagpalit na po. Nagpalit na po yan. Ilang taon na po yan? 11 years na po ito. Yung belt nyo po, ilang taon na? Siguro po, pinapalitan ko nasa 60,000. 60. Ilan na po tinakbo ngayon? Mga 100 lang po, mahigit eh. Halos doble eh. Ganun po. Isama na natin to. Pwede rin po. Yung timing belt. Timing belt, i-check po natin. Kasi kailan po ba kayo last nagpalit ng timing belt? Parang ngayon, kailan lang po eh. Ay, hindi, i-check na lang po natin. Hindi ko masyado na Rex? Ito bago nyo galawin, ano yung bilin ko? In-scan nyo na, hindi pa. Hindi pa. Okay, tignan mo rin yung blow by. Start mo nga, tignan natin, baka may blow by. Importante to yung mga inaano natin. Kasi minsan, hindi nila i-check, tapos merong customer talaga na medyo, alam nyo na, pag kinuha, bakit may blow by? Oo. Check lang po natin yung blow by. Sige, si Sir, chinek namin eh. Okay, Sir, chinek namin eh. Hindi lang blow by, talagang tumatalsik yung langis eh. O, bago namin galawin, chinek ko yan. Talagang tumatalsik yung langis. Ito, i-check din natin. Sige, tanggalin mo yung ano. Pagdating naman po doon sa ibang mga PMS natin, so yung mga pang-ilalim, i-check din po. Abo. Dito po sa pang-ilalim nyo, ano na po ba mga pinagawa nyo rito? Wala pa po. Wala pa rin. Wala pa. Pero nag-set up kayo eh, parang nag-lift kayo eh. Ito lang po, pinatag-anahan ko lang to. Nagpalit lang kayo ng malaking gulong. Yan saka lang po. mags. Mags. Oo. Okay. Saka sir, i-request ko na rin yung fluid. Papapantang ko na. Kasi, Yung brake fluid. patatanggal ko na. Tagal na rin po Simula, hindi ko pa nalasalina. Simula nung, Ang brake fluid nyo po nandito. para po dyan. Oo. Nagsasalin po ba kayo? Hindi. Ibig sabihin, hindi napupudpud yung preno nyo? Di ba ako nagsasali? Simula na kunin ko po yan eh. 11 years na? Opo. Ano ka pa naman? Tsaka po dito sa ikip. Tsaka po dito, wala pa. Ito ang pinakamagandang kotse. Wala pa, 11 wala. years na. Hindi man lang. Pero preno, nagpapalit po kayo. Nagpapalit po ako. Ayun, no. Nagpapalit Kasi po. kuya, ang preno, pag napupudpud, bumababa ito. Opo. Lagi yan. po ako nagpapapalit. Ayun, nakala ko naman hindi pa nagpalit si preno Nagpapalit si pa. sir eh. So, check natin lahat yung mga pang-ilalim nyo. Kumusta po yung andar nito, yung lakas? Okay naman po. Okay naman. Kasi merong hose na napuputol dito pagka humihina ang power. Ito yun, no? Ayun po. Pwede rin po, bawa po. Okay naman, ano? Okay. Wala pang talsik. Hintayin natin. Ilan ang tinakbo? Yan, pa-scan ko nga pag para Ilan na po makikita. tinakbo nito? Parang may na po isang daan mga 120. Oo. 110. 98. 98 pa lang. Oo. Yun. Ang gusto kasi ni Kuya, palitan na rin ng timing belt. Ayoko munang pumayag kasi maaga kayong nagpalit eh. So ngayon, 98 pa lang pala ang tinakbo nyo. Hindi pa nga iilaw yung T-belt yan. Sa 130 pa iilaw yun eh. Kaya pagdating ng 130, magre-reset tayo. So, kung ipagkakatiwala nyo nga sa amin, sige, patayin mo na. Wala naman talsik. Pwede po bang linisin ko na rin po makina nyo? Pwede po. Parang sobra dumi ng makina nyo eh. Ito po, kailan kayo uling nagpalit? Wala. Pero baka nung ako nagpa-chesion po niyan. Oo. Kasi chesion lang po niyan eh. Pero pag
Palitin na rin po ba ito? Hindi pa. Hindi, kaya ako tinatanong kasi malinis pa naman. Kung medyo bago-bago pa, hindi natin papalitan. Kung wala pang 5 buwan siguro, Kasi sa kachensoy lang din po yan eh. nagpapalit po kayo nito. Yan po, pinagtan po din yan. Sige, check natin. Ang sobra kayo sa langis, ha? Ito mga kapatid, oh. Dapat dito lang ang langis ni Kuya, eh, ano? Yung sa pangalawang butas na yan, ano? Dapat dyan lang, eh. Ito nga, ka-under lang. Nasa ibabaw pa langis ito, eh. O, tignan nyo po, oh. Ayun yung butas, oh. Ayun, oh. Ayun yung butas, oh. Oh, yan, ha. Iwa-wipe ko, ha. Oh. Dapat hanggang dito lang po siya. Dapat dito lang po. Itong ano ito, may butas. Oo, dyan lang. Sobra to. Kasi nasa ibabaw pa langis nito, bakit ang nakaka-gauge tayo? Halos kalahating litro ang sobra nito. Siya pa, oh. O yan, oh, tignan nyo. Oh. Malaki po yung sobra nyo. Ay, bababa pa dapat yun, eh, no? Oo. Ngayon, pagbaba pa ng mga langis na yan, nagaling dito sa ibabaw, parami ng parami yan. Sobra. Yan ang nagiging dahilan minsan kung bakit naglilik. Kasi walang puntahan yung langis. Oh, sobra talaga. Ay, kapatid, oh. Dami, oh. Sobra talaga. Drain na natin. Gamitan na natin ng any oil to. Magkano ba 1 litro inaabot ng isang chensoy po? Mas mura yun kaysa pagpapalitan natin yung hindi dapat palitan. Wag na natin palitan yung air cleaner mo bago pa. Halimbawa, itong fuel filter, maayos pa. Wag na natin palitan to dahil sabi nyo nga, kapapalit nyo lang ng ano. Ito kasi sobra. I-drain ko pa rin po yan, eh. Para lang maisakto ko, eh. Uulitin ko ulit. Pag i-drain ko yung langis nyo, parang ayoko na ibalik yun. Lalagyan ko na ng eni. Yan, tingnan nyo. Sobra-sobra. Parami po ng parami, eh. Isama mo na sa job order yung change oil nito. Rex, eni na gamitin natin, ha. Pwede kang hindi magpalit ng filter kasi bagong change oil to, eh, no? Marami po kayong pera, sir. Marami po kayong pera. Bakit lahat sobra? Pati sa coolant nyo, sobra-sobra po. Ito lang po yung letter F, oh, pag full dito. Ayan po yung letter F. Ayan, yung sa kamay ko. Ayun, F. Tapos doon sa baba, E. Dito sa F. Nandito na kayo, sobra-sobra. Lahat yata sobra, eh. Ha? Ito, ano rin to, ibawasan mo to, ha? Iwasan mo yan, sobra-sobra yung ano. Ngayon, malalaman natin, kuya, dati ba hindi ganito to? Kasi nakakatakot yan, kaya ko chinek. Nandito ba ang ano to? Oo. Ano kung hanggang dito ang pool, hindi po ba? Hindi po. Doon lang. Andun lang. Kasi pag dumadami yung coolant, ibig sabihin may back pressure. Kaya ilalagay lang natin doon sa F. Ano po? Buti na lang nakita natin, no? Sobra sa coolant. Ayun yung F, oh, sa baba. Dito na yung ano. Ay, sobra yan. Laki na sobra. Nandito na siya. Dapat doon lang. Ngayon, kung ito itama ko, tapos dumami na naman, may back pressure kayo. Kaya po, chinecheck na po talaga natin. Bigyan mo pa nga ako ng isang start. Tignan ko lang kung gagalaw yung turbo actuator. Yung videohan mo yon. Lumalaw ba? Dali. Okay, dyan lang. Sige, patay! Okay, gumalaw. So, working. Yung shock ko, parang natatagtaga na ako. Yung shock nyo po. Naglagay po pala kayo ng lifter, yung gano'n. Kaya tingin ko talaga kanina mataas. Ayan, no? So, kung natatagtagan na po kayo, i-check po natin. Ito pong shock absorber nyo. Yung stabilizer link nun, sira ito. Pakita ko sa inyo. Parehas kayong 80,000 lang ang tinakbo. Ito, sira po itong stabilizer link. Rudy! Sira po ito. Kabilaan po yan. Tapos, ang shock absorber nito, ayan, oh. May gas-gas na rin. Tumatama ito. Yung cover niya, oh. Maingay ito. Ayan, oh. Maingay yan, oh. Nakita mo? Ayan, oh. Tumatama itong pinaka-cover niya na bakal. Ayun, oh. Nagbabakal sa bakal na to. Ayan, oh. Okay. Doon po sa taga Pangasinan kay Mr. Pido, no? Ayan, may tama po ang inyong shock absorber. Tapos itong inyong stabilizer link, sira na rin po ito.
Sabihin na rin po natin yung repace ng inyong rotor disc. Oh, may ano na siya, may tenga na. Magaling! Ha? I-winelding pala to. Oo, naka-welding, no? Di bali, ayusin natin. Naka-welding dito sa mismong toe hitch. Kaya pag nasiraan kayo, walang paglalagyan ng panghila. Oo, i-welding dito sa pinaka-toe hitch niya. Saka sa chassis. Ngayon, kaya ako naman napagdiskitahan to, nakaharang sa plate number. Pero pag nahuli kayo ng highway patrol, kuya, bawal yan eh. Bawal nga. Oo. Ako yan, nasita na ako nakaraan. Pakita mo. Patimban, nasita na. Oh, bawal yan, no? Nakaharang. So, ang gagawin natin, paayos ko itong mismong mounting nito, iaangat natin ng konti. Itapat natin dito ito. Ha? Para nakikita pa rin yung plate number nyo. Ha? Isama na natin yun. Gumagawa nga kami niyan eh, yung mga ganyan eh. Oo. Pero yung mounting lang, iayos natin. Sir Noel, may nabanggit kang kanina, nakalimutan ko itanong sa'yo. Ito palang unit mo ay naka-remap. Opo. Sino po nag-remap nito? Taga Batangas. Taga Batangas. Kumusta po yung takbo niya sa pagkaka-remap? Tumulin po naman. Umayos. Tumulin, hindi ba umusok? Konti. Pag yung medyo deliga ng iyong Oo. apakat mo po. Nabitin ka, Oo. konti. Uusok mo siya. Uusok talaga Oo. yung sa remap niya, sa So yun, mabuti na lang nabanggit niyo, sir. Kaya siguro meron ding discrepancies yung mga nakita natin kanina doon sa scanner natin. O dahil ito pala naka-remap, no? So, yung takbo nito, walang problema sa power? Wala naman. Automatic po ba to, manual? Manual. Manual. O sige, sa automatic kasi minsan nagkakaroon ng issue. Kumusta po yung lambot ng clutch nito? Matigas. Matigas! Ay, yan nga, nasuko na. Oo. Ilan taon na po yung clutch niyan? Wala pa po ako napapagdan dyan. Gusto mo bang palambutin na natin yan? Pwede rin o. Oo, hindi nyo ba napapanood yung mga vlog ko dito? Pinalalambot natin. Napanood ko na. Oo, pero papalitan talaga natin ng clutch assembly. Kasi kung 11 years na yan, sigurado po pudpud na ang clutch niyan. Ayan. Tapos naipa-remap nyo pa. Isa po yun sa itinanong ko. Dahil pagka ni-remap nyo, si Diamante, kaibigan ko yun, si Leomar Diamante, yung talagang pinakamagaling na mag-remap sa Driptech. Kapag ka nire-remap talaga, hanggat maaari, magpapalit din kayo ng mga racing clutch. Kaya lang, medyo mahal yun. So doon, meron siyang magagandang clutch ng mga pang Toyota. Pero syempre, ito, 11 years na, naka-remap pa, possible po talaga. May konting slide na yan. Matigas na, di ba? Matigas. Oo, nakakapagtrabaho pa ba kayo sa bahay? Nakakapamalansya pa ba kayo? Nakakapaglaba pa kayo? Kaya nga, bihira ako ng gamitin. Oo. Ako natitigasan ng ako sa Yun na nga ho, kasi hindi na kayo makakapaglinis ng bahay pag palagi masakit yung ganito nyo sa kaapak ng clutch. O, pagbaba nyo, masakit din sa balakang, no? Ayun. So, ay bababa na rin natin ng transmission yan. Total, sabi nyo naman, PMS eh. At saka matigas talaga sa clutch, lalo na kung manual yan. 11 years, mga kapatid. Talagang ako, bumibilib na ako dito, 11 years. Ngayon pa lang papalitan ng clutch. Ngayon lang po yan. Wala pong... Pick up pa yan. Nako. Sigurado po yan. Iba-vlog ko naman yan, ipapakita ko po sa inyo. Kailangan palitan na yan ng bago para lumambot din. At nilalagyan po natin ng magic washer. Ayun. Talagang pampalambot po yun. Magic washer. Ayun, mga kapatid, maganda yung naging vlog ko po ngayon. Kasi aminado naman yung may-ari doon sa mga problema nitong sasakyan at yung mga nakikita ko rin na talaga major problem din, pati dito sa kanyang bumper na to, steel bumper na yan. Naku, napakadelikado niyan sa highway patrol. Pwede ka talaga ma-impound dyan. At isa pa, ikino-compare natin yung isang ginagawa na Fortuner doon, na parehas naman sila ng makina. So yung mga pinalitan namin doon, yung mga ginawa namin doon for preventive maintenance, gagawin din po natin dito sa inyo. Para sigurado na rin po kayo. Medyo mas marami nga lang dito kasi magbababa tayo ng transmission. Pero yun naman, talagang mas okay yun. Another 11 years na naman yan. Another 11 years na ulit. Oo, kasi sariwa naman yung makina, medyo marumi nga lang. Saan po kayo umuwi, sir? Liliw, Laguna po. Liliw, saan ka? Batangas. Ano lang po, din Santa Cruz, Laguna. Opo. Sunod po Liliw. Yan. Liliw, Laguna, Batangas. Yun naman po, Pangasinan. Ba't ang lalayo niyo po? Ay, nakikita ko, ayaw akong pabuksan sa Ibanat. Oo. Araw nga po, napupuyat ako sa boses niyo po lagi naroon. Ay, ganun po. Pasensya na ho kayo, ha? Pero okay na ho yung boses ko kaysa ibang boses sa marinig nyo, no? Okay na po yun. Sige po, sir, kung ipagkakatiwala nyo ulit sa amin, yun nga, yung preventive maintenance ang gagawin po natin dito. Then, after po nun,
magkakaroon na kayo ng periodic maintenance. Malalaman nyo na ulit yung mga periods kung kailan po kayo magpapa-PMS ulit. So sa nakita ko nga po sa unit nyo, sabi nyo wala pa ibang humawak. Wala pa po yan. Yun ang nakakatakot eh. Baka mamaya Wala maglabasan na lahat ng issue nito eh. Wala po yan. Wala po pong ano yan. Pero sir, parehas na parehas kayo noon, nung Fortuner na yon. Yun ay ang tinakbo ay almost 80,000 lang din. 13 years na po. Itong sa inyo po ba, ilang taon na? 11 po yan. 11 years. Kuya, halika rito. Para makita ka sa vlog, kuya. Kuya ko to, Eagles din kasi to eh. Eh nung dinala mo yung, nabara mo, di ba? Tinanggal ko yung dipstick eh. Ano nangyari doon sa langis mo, kuya? Misirit yung langis. Sumisirit. sumisirit. Tumatalsik talaga yung langis. So, kaya sinasabi ko sa mga tao ko, bago galawin yung Galawin. sasakyan, Aba. tignan muna kung may blow-by. Eh minsan, pag sobrang init na eh, saka lumalabas. Saka lumalabas. Oo. Tapos yan, i-scan din natin yan. Yung sa inyo, kuya, ano naman yung ginawa natin dito? Yung Turbo turbo hose. hose. Mga belt. Pinalitan. Mga belt. Bumabiyahe siya, biglang nawasak yung turbo hose. Nag-low power na siya. Tapos nagpa-towing, pagdating dito, nakita ni Rudy, turbo hose. Turbo hose. Sabi ko, kaya hindi tayo kumikita eh. Sabi, sinabi mo, nabali yung langis eh. Wala yan. Oh, sa iba kasi, may dadagdag na yung ano eh, di ba? Oh, may inventohin na Oh, biro, pinatowing pa niya. Saan ba nasiraan? sa puntang Tagaytay. O, Tagaytay. Tinatawin pa hanggang dito. Tapos tinowing dito, hose lang. Di ba? Eh, pwede naman sanang hinintay na lang doon sa Tagaytay. Tagaytay, Eh, kaso nga ang problema, maloloko. Yun nga po. Kaya Yun ako ang... kuya, talagang nakaplano na bala kong dalhin dito yan. Patingnan ko sa'yo kung ano mang dapat gawin. Oo, katulad din po nila. Nauna lang yun, talagang nagka-problema na. Oo, kaya alam mo, Minadali na. mababait yung mga taga-South eh. Yan kasi mga Bicolano yan eh. Nung chinek ni Rudy, sinilip niya sa ilalim, putok yung hose eh. Di ba? So sinabi ka agad sa kanya, direktamente, putok po yung hose nyo. Inisip ko na rin ho ito eh, bago ko ipagalaw sa iba eh. Sabi ko, hindi na. Ayaw ko na. Dito ko na didediretso. Maraming salamat po sa tiwala niyo. Kwentuhan ko na rin eh. Talagang dito lang daw. Oh, ang lalayo pa, Liliw, Laguna. Oh, dito ang daan sa likod, no? Dito pa sa mundo. Siniluan. Ano ba mauna? Liliw, Paete. Paiti muna. Paete muna, tapos Liliw. Santa Cruz pa po. Santa Cruz, Kalayaan, tapos yung Lumban, Lumban. Pagsanghan. So, Diliw po. Saka palang Liliw. Dulo na po kami. Dulo Wala na. na pala yun, ano? Oo. Pa-Quezon na po pala kayo. Si ma'am ayaw magpa-interview. Ano pangalan nyo? Angkor po, angkor. Ha? Angkor. Angkor. Hindi ka pala talaga makakawala kayo, ma'am. Naka-angkor pala, naka-angkla. Okay, so ma'am Angkor, Sir Noel, salamat po sa pagtitiwala nyo. Galing pa ng Laguna, sa dulong parte ng Laguna, iiwanan nila yung sasakyan nila dito, magpapakaon sila sa kanilang mga anak. Nako, very happy family po. No? Ilan po anak nyo? Bali po, 6. 6. Dalawa yung aking kambal. Madalas kayo nag-aaway ni ma'am, no? Ay, tira na po ngayon. Ha? Pero no, madalas kayo nag-aaway, no? Tapos pag nagkabate, yun na. Ayun na. Kaya nakaatim. Kami, 8 eh. Ayun po, dahil sa napag-usapan pamilya, happy 60th birthday doon sa aking sinundan na kapatid kong babae, si Ma'am Everlyn de la Merced Valiente. Salamat, very successful ang iyong career hanggang ngayon. Nasa Jollibee Foods Corporation ka, mataas ang position mo, hawak mo Chowking. Mamaya, makikita-kita tayo sa birthday mo dyan sa Marikina. Happy birthday, Diching Ever. Mabuhay ka pa ng matagal para matulungan mo pa kami. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.